buntag adlaw karon by worshiping our God kay nagpabilin pa nga tumuto nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. Bulat sa lawas, but we are one in the Spirit. Because you're God, I'm longing for you, rising up every morning, looking on you, Lord, my soul is thirsty for you, seeking out your face, wanted to see your glory. There's no one else besides you, God. Holy, loving, righteous, great I am. I worship you with all my heart, Savior, Jesus, Son of God. Worthy are you, Lord. Your loving kindness is better than life, so I will praise you and bless you while I live. I lift my hands and magnify you, then I shall be satisfied by you. There's no one else besides you, God. Holy, loving, righteous, great I am. I worship you, Savior, Jesus, Son of God. Worthy are you, Lord. We give you praise, we give you glory, oh God. There's no one else besides you, God. Holy, loving, righteous, great. I worship you with all my heart, Savior, Jesus, Son of God. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Hallelujah, God. You are worthy to be exalted, God. We give you glory, give you thanks, O Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you kay Lord sa imong pagbukaw ka na mga manin sa kabuntagan.
untagon nga gipabuka pa nimo ang among mga mata o God unya imo ming gi-enable nga mobangon Lord. Salamat ug salamat bisan pas kalidad malinaw nano ka katulog nga imong gi-provide kanamo tipong gabi amahan nga wala gid ka mobiya Ginoo Lord nagalantaw ka kanamo mintras nagapangatulog kami na kaghapon ug God. Salamat usab sa imong paghatag nini lain na taong adlaw Ginoo nga Thursday nga opportunity Gid kaayo alang kanamo Lord nga makapadayon sa pagkinabuhing Kristohanon Lord makapadayon kami sa pag-alagad kanimo makapadayon kami sa pagpamuhat sa mga bulaton nga may kalambigitan sa imong kahimayan Lord. Thank you kaayo Ginoo. Salamat nga pasinatiun na usab kami nimo nining adlaw Lord sa imong ugma kaluoy, grasya, panalangin, kusog, katapos tanan Lord imo ipasinati na usab kanamo nining adlaw. Salamat kaayo Lord. Bisawag gila iba pasidunggan ining tanan ikaw ra gid Lord kay ikaw man ang tagian ining tanan tukuran ining tanan bisan pa sa among kinabuhi dalaygon kay Lord sulay katapusan sa dawata Lord ang among mga pagpasalamat pagdayeg paghimaya pinaagi sa gamhanan kangalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo maluluwas. Amen. Hallelujah. So padayon ta sa pakli na sab sa mubo nga passage in the Bible na pata sa Matthew nagpabilin pata sa Matthew wala pa nato na human kay nahimo man nga series no ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo gakwa lang ta kanang pakli lang ta sa mga passages no verses no mo nagdaang di pagyapon ta sa Matthew. So nga akong gigamit nga Bible karon no akong gigamit nga Bible is ESV no daghan mo tag Bible punang lain lain nga version ang atong gagamiton. So karon ang akong gigamit is English English Standard Version. ESV no English Standard Version ang akong gigamit karon. Hallelujah. So naa na ta karon sa chapter 16. O diri sa chapter 16 atong itakol ang verse dinita mukutlo lang tagahapon sa chapter 16 atong itakol ang verse 6 to 12 atong basahon kung naatay mga Bible dinha sa atong tapad. So from 6 to 12 verses start ta. So dinhi or 5 mag-start ta sa 5. When the disciples reached the other side, they had forgotten to bring any bread. Kalimot ang mga apostolis pagdala og pan. Jesus said to them, "Watch and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees." And they began discussing it among themselves, saying, "We brought no bread." But Jesus, aware of this, said, "O you of little faith, why are you discussing among yourselves the fact that you have no bread? Do you not yet perceive? Do you not remember the 5 loaves for the 5,000, and how many baskets you gather, or the 7 loaves for the 4,000, and how many baskets you gathered? How is it that you fail to understand that I did not speak about bread? Beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees." Then they understood that he did not tell them to beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees. So, mo ni siya ang istorya ang mga nakaabot na sila sa ilang panaw sa pikas tampi no ang mga apostolis uban kang Ginoong Hesus na nagstorya ang mga apostolis nga huy wala man ta nakadala og pan. So sa dihang nag-istorya na si Ginoong Hesus nga beware of the leaven of the Pharisee, nagsigi sila gistorya nga manggod ta magdala og pan maunang na ang giinanta niya nga magbantay ta sa ipapatubo sa pan no. So watch and beware of the leaven of the Pharisee and Sadducees. Munang wala magutan nagdala og pan. Dayon na-perceive ni Ginoong Hesus ang ilang istorya sa mga apostolis nga. Ingon siya nga, "Oh, you of little faith, ngano man mo nga sige man maghisgot din ha may tungod sa pan nga wala mo nagdala, no?
wala pa day mo nakahinumdum nga ang 5,000 gi pakaon man nato sa 5 lang kapan unya wala ba day mo kahinumdum nga ang 4,000 napakaon nato no napakaon nato sa 5 ano 4,000 ang 4,000 7 loaves ang napakaon sa 4,000 unya pila ka basket ang inyong ang inyong na-gather, ang inyong natipok nga mga sobra sa pagpakaon sa 4,000 o sa 5,000 ka mga tao. Nganong wala gyud mo nakasabot ana si Ginoong Hesus? Nganong wala ninyo nasabti nga ako wala ko magisgot sa literal nga pan kundi ang akong gisgutan nga magbantay mo sa ipagpatubo sa mga Parisiyo ug Saduseyo. No, ana sa Ginoong Hesus. So, then aya pa din sila nakasabot. No, aya pa sila nakasabot nga wala si Ginoong Hesus wala gyud actually nagisgot mahitungod sa pan literal nga pan no kanang pan nga physical kundi ang gisgutan ni Ginoong Hesus ang mahitungod sa pagtulunan sa mga Parisiyo o Saduseyo. Mao nang gisgutan ni Ginoong Hesus na siya beware of the leaven of the Pharisee. Pagbantay mo sa mga ipapatubo sa mga Parisiyo o Saduseyo. Muna inyong bantayan. No, so aya pa din nakasabot ang mga apostoles. Dunay tulo ka butang no nga atong nakita diri nga points no nga angayan pud nato hibal-an. The first thing nga nakita nato is nagisgot si Ginoong Hesus sa leaven. Sabi di sa pa ipapatubo. Ang but pasabot ang kaning leaven nakita nato dinhi nga ang leaven di ay metaphor ni siya no leaven is a negative metaphor. Negatibo ni siya nga metaphor. Then the second one nga nakita nato nga it shows how corruption can a man or can ruin what is good, no? How corruption. So, ang mga pagtulunan nga naay gisagol, no? Nga ipagpatubo, makakorrupt ni, no? Sa makatakod, no? Makakorrupt ni sa unsay tiyada, unsay insakto. Sagulan na gani og formulation sa tao, no? Formula. Sagulan na gani ning ang pagtulunan nga genuine. Sagulan na gani og gamay nga tawhanong pagtulunan, mamahimo na ni siya nga maka-ruin na dili na siya pure, dili na siya genuine, maka-ruin na ni kinabuhi sa katao. Munang magbantay gid ang tao pagdawat sa mga pagtulunan nga nagsumikan sa Saduseyo ug sa mga Parisiyo kay naanay sagol nga ipagpatubo, no? So inani karon ang nangahitabo inani sa during the time of Jesus Christ ang mga Parisi hilig kay sila pandugangan ang mga pagtulunan, dugangan nga wala na noon na inline sa pagtulunan sa genuine no pure nga pagtulunan sa Dios kay lamang pandugangan nila. So munang na ang nakita nato dinhi nga munang mga rason nganong gibauran sila nga pagbantay mo sa leaven of the Pharisee, pagbantay mo sa ipagpatubo. So, but pasabot, teaching. Beware of the teachings of the Pharisee and Sadducees. Karon mga igsoon na daghan kaayong mga leaders karon sa different kind of different groups, no, Christian groups nga ang mga pagtulunan gadugangan gyud, gabutangan og kasagulan og mga tinawhanon nga pagtulunan mo nang dili na noon ang pulong sa Dios mamahimo na noon nga dili na hingpit, dili na pure unya dili na makahatag og kahimayaan sa Ginoo, no, kay nasagulan naman. So dapat ang pagtulunan sa Ginoo, ang teaching what is really in the Bible, mao gyud na siyang itudlo. Kung unsa lang gyud ang but pasabot ni Lord, mao gyud ang itudlo, dili gid sagulan og tinawhanon. So the teaching of the leaven teaching, no, of the Pharisee and Sadducees, mo'y but pasabot ni Ginoong Hesus nga bantayan. Dugay kay sila naka-perceive, dugay kay sila nakasabot, no. Abi nila nagisgot si Ginoong Hesus og ipapatubo sa pan kay labi na wala sila kadala og pan, magbalon rugar silbi sila. Wala sila kadala og pan, pero dili ambot pasabot ni Ginoong Hesus ang pagtulunan sa mga leaders nga naay sagol
or sagulan ug ipagpatubo, no. Just like sa atong hisgutan yesterday, no, nga dunay naghatag og balaod ang mga Parisiyo nga kinahanglan kung mukaon gyud, dili pwede mukaon kung hugaw ang kamot, no. So ningon si Ginoong Hesus, what comes out, no, what defiles a person is the food that comes in the mouth, that comes inside the mouth. Dili ang pulong nga mugawas ang maka-defile sa usa ka tawo, kundi ang butang nga mosulod dinha. So meaning ang gasulod sa atong mouth is food man. So dili na siya makadaot kay pagsulod ana sa food, diretso ra man na sa tinai, diretso ra man na sa tiyan, then diretso sa tinai, pagkaman ato ra man na ilibang, no? Wala siya kamatuoran, pero kanang gagawas nga pulong sa atong mga ngabil munang maka-defiles a person, munay maka-ruin, munay makadaot, munay hinungdan makasala ang tao sa mga pulong nga manggawas sa mouth, because nagsumikad og nagagumikan kana sa atong kasing-kasing. No, it comes from the heart. No, it comes, but the food that comes from outside and come in, no, inside the mouth, cannot ruin a person, no, cannot defile a person, but the words that comes out, no, from the heart, mao na siya ang makaruin, muna ang maka-defile sa usa ka tawo, muna ang makatag kahugawan sa usa ka tawo. So kay wala pagkaon naman gyud ang mosulod, tubig lang mosulod, no, moinom ta, kaon ta, mura man gyud gasulod, diretso ra man na sa tiyan, ilibang ra gyapon. Pero ang pulong nga nagsumikad sa atong kasing-kasing kay out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, muna'y makadaot sa usa ka tawo. Muna'y makahatod nga, makasala ang usa ka tawo. No, kay diha man magsugod ang tanan. No, so mao gyapon dinhi, mao gyapon diri nga bantayanan kay sa nga tanan ang leaven sa mga Pariseo, kanang gaisagol sa mga pagtulunan nga delikado kaayo kay gisagulan og mga tinawhanon. No, karon bitaw, do this, do not do that, do that, do not do that. No, so mga inaana nga mga pagtulunan karon nga nang gaisagol sa mga pagtulunan sa mga Kristohanon. So mo nang but pasabot ni Ginoong Hesus. So tulo ka butang atong nakita, no. The leaven, no, the leaven here nga gisgutan is a negative metaphor. Then the second is it shows the leaven, no, the leaven shows how corruption ruin what is good, no. Dahil ang ikatulo, the teaching of Jesus, no, the warning is to beware of the leaven of bread, no, beware of the leaven, beware of the teaching of Sadducees and Pharisees. Muna siya ang warning ni Ginoong Hesus. Muna ikatulo, Jesus Christ has given a warning to beware of the teachings of the Pharisees and Sadducees nga naay leaven. Amen. Naot nga natin nakutlo karon, no, nga dili tanan day pagtulunan dawaton kay naay uban sagulan sa ipagpatubo. Amen. Labi na kung naglantaw ta sa mga kadagkuan, no, nga sige tanaw ta sa mga kadagkuan, ga respeto tas mga kadagkuan niya, wala na noon ta nang kahibalo nga katunga mga formulation sa balaod, no, katunga mga gipang impose na anay sagol nga tinawhanon, wala na nahasubay sa pulong sa Diyos. Amen. Muna siya ang leaven. Muna siya ang pasabot sa leaven. Kay ang leaven, kung imo na isagol sa pan, o imo na isagol sa ingredients, no, para himuong pan, bubukad ba ang pan? Bubukad. No, gamay ra ang ingredients sa pan, pero imo nang sagulan og leaven, bubukad na. So, munang delikado pod kaayo sa leaven sa mga teachings, no, nga na nagsagol kay usay mandagko ang mga ulo, no, magkuan bantayanan kay sa nga tanan, kay ang pagtulunan ni Ginoong Hesus is humility na gahatod kanunay sa pagpaubos, pero ang mga pagtulunan nga nanay sagol gahatod kanunay sa pagkamapagarbuhon. No, nang mubuka dayon ang ulo, mahydrocephalus dayon ang ulo sa mga leaders, sa mga nangulo, tungod kay ang mga pagtulunan gisagulan naman sa tawhanon
nga pagtulunan. Mambukad dayon ang ulo, mambukad dayon ang garbo. So delikado. That's why nag-warning gid si Ginoong Hesus, beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. Or in other words, pagbantay ka mo sa mga pagtulunan nga naisagol ipagpatubo tungod kay mga pagtulunan ka na nga naanay sagol. So, nga naana mga igsoon natin nakutlo karon sa atong bubo nga panagisgot sa pulong sa Ginoo magamputa. Thank you kay Lord sa pagpasabot nimo kanamo nining liven Lord nga gaisagol usay sa mga teaching, mga pagtulunan Lord. Nga bantayanan kaayo imong minggi warningan niini Lord. Thank you kaayo Ginoo. Salamat ug salamat kaayo sa imong pagpasabot Lord. Og nining adlaw Lord, maga-pray kami alang sa mga kaigsunan nga manarbaho sa office, private o public nga office ugad nga ikaw mag-provide og usog, katakos, kagaan sa ilang pagpanarbaho Ginoo aron makaya ra nila ang mga backlogs, mga trabaho nga isangon kanila amahan. Salamat ug salamat bisan pa sa mga estudyante usab. Lord, thank you kaayo nga ikaw mag-provide kanila sa ilang mga balayronon sa eskwelahan, mga panginahanglan sa eskwelahan, tagbuan Lord, ug labaw tanan ang strong comprehension nga makasabot sila sa ilang mga leksyon. Ma-preschooler manggaling, ma-elementary, ma-high school, ma-college ugad. Thank you kaayo nga imo silang pagaubanan. Bisan pa man sa mga kaigsunan namong mga teacher, Ginoo, tabangin taon sila kay dili sayon Lord ang kinabuhi sa teacher kay daghan kaayo ang i-adjust at timanon nga mga estudyante sa classroom. Di lang isa, duha, tulo kundi daghan Lord. Sa tabangin taon sila, makaya nila ang paghandle sa ilang mga pupils and students Lord. Bisan pa man sa mga kaigsunan nga naay mga online nga trabaho Lord, tabang usab sila Ginoo tagay sila Ginoo hait nga salabutan, kaibalo kaalam Ginoo diha sa ilang trabaho sa online ug labaw sa tanan tudloy sila sa pag-honor kanimo diha sa online susama sa among ginahimo Lord nga gi-honor ka namo dinhi sa online matag sa buntag. Bisan pa man gi-pray usab namo Lord ang mga kaigsunan nga naay mga gipang dumala nga mga negosyo. Ikaw magatabang kanila nga mag-asenso sila Lord. Tudloy lang sila sa pag-honor kanimo kay ikaw nga i-honor naa kanimo ang power to prosper o God. Busa Lord salamat nga imo silang ipaasenso Lord. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan naman dawata ang among mga pagpasalamat Lord, dawata ang among mga pagdayeg paghimaya sa padayon nimo pakiguban kanamo sa matag sa buntag ug sa matag adlaw. Dalaygon ka dawata ang among mga pagpasalamat pagdayeg paghimaya. Pinaagis ka man ang ngalan Ginoong Hesus. Amen. God bless us all until next morning.